mundong ito, may mga tao na may iba't ibang kultura, sining, katanyagan, at pamumuhay na kung minsan ay hindi nauunawaan at nabibigyan ng mga magkakaibang kahulugan. Ikaw ba? Ano sa palagay mo? Tattoo, ang marka na naiiwan sa proseso ng pagtuturok ng tinta sa dermis layer ng balat na siyang dahilan ng pagbabago ng kulay nito. Ito ay isang uri ng decorative body modification kagaya halimbawa ng body purse. Nang dumating ang mga Kastila sa bansa sa unang pagkakataon, ang kanilang unang mga nakilala ay ang mga etnikong tao mula sa isla ng Visayas na may mga tattoo sa buong katawan. Kanilang pinangalanan ng mga islang ito ng La Isla de los Pintados o sa Ingles, the Island of the Painted Ones. Tattooing is very important or part siya ng culture ng mga nasa Northern Philippines. Kahit na una siyang nakita ng mga European sa South, no, pero yung tattooing ay part siya rin ng kultura ng mga nasa Norte. Halimbawa, yung mga Ifugao, kasama rin dyan yung mga Ibaloy, Kankanay, no? At isa sa pinaka-importanting bahagi ng cultural pattern na yun ay yung mga tinatawag nating bontok. Kasi sa bontok, yung pagtatattoo sa kanila ay isang patunay na sila ay isang ganap na warrior o mandirigma. Si Jun Baltabuyok, isang batikang tattoo artist, siya ang kasalukuyang presidente ng Philippine Tattoo Artists Guild o PhilTAG, isang prominenteng grupo ng mga tattoo artist dito sa Pilipinas. Ako si Junbal Tabuyok. Bali ako ay may-ari ng Junbal Tattoo Studio dito sa Pasay Mall, Libertad Station, LRT. Bali, 23 years na rin ako nagtatato. Galing ako ng Olonga po. Hanggang ngayon, dito na ako nagtatato at isa ako sa officer ng Philippine Tattoo Artists Guild. At saka isa rin ako sa mga nagpapa-event ng mga taturalan para event yun na para makatulong sa mga tattoo artists, sa mga bagong tattoo artists na darating. Isa sa pinakamatagal na klase ng art ang pagtatato. Sabi natin sa panahon pa nga ng Ice Age, meron na rin art na ginagawa o nakikitang canvas sa balat ng tao. Ay sa akin naman, kaya ako nasabing art ang pagtatato kasi kung tutusin, hindi lang basta art eh. Mahirap man sabihin para sa iba kasi, kumbaga para sa amin, isa to sa pinakamataas na klase ng art. Kasi ito yung klase ng art na yung pinaka-canvas ng tao. Yun yung kumbaga gumagalaw, nakakapunta kung saan-saan. At saka ito yung klase ng art na kung maaari bawal ka magkamali. Kasi once na naiguhit mo na siya, hindi mo na pwedeng bawiin, permanente na siya. At saka, kaya nasabi ko rin na isa sa mataas na klase ng art to, kasi ito yung makakasama ng tao habang nabubuhay pa siya sa mundo. Ngunit dahil tayo ay maituturing na isang relihiyoso at konserbatibong bansa, ang pagkakaroon ng tattoo sa Pilipinas ay umaani ng negatibong Pagtutusin sa atin, marami ang diskriminasyon ng tattoo eh. Pero sa ngayon, sa modern na panahon natin ngayon, hindi na ganun kalala yung modern na, yung diskriminasyon sa tattoo. Yun nga lang, ang nagiging na lang ngayon, basehan na lang, yung kung saan mo dinadala yung tattoo mo o sa lugar na pinagsasamahan mo. Si Virgilio Buena o kilala bilang edgy Mr. Smoke na nasa gitnang klase ng lipunan ay isa sa mga pabor sa pagtatattoo. So ilang taon po kayo nung nagpatattoo kayo? 14 years old. So saan pong parte ng katawan kayo unang nagpatato? Sa braso, dito rin. Yung unang verse sa tuko. Spider web. Saka yung pangalan ng banda namin dati. Wala po bang nagalit nung nagpatato po kayo? Meron yung tita ko kasi doon ako nakatira na sa tita ko eh. Pero wala rin siya nagawa kasi doon eh, nasa katawan ko na. So di ba po masakit po magpatato? Mas
masakit, pero dahil nga gusto mong magyabang, gusto mong makasabay sa mga kaibigan mo, tiis na lang. So, di ba, magkano naman po yung mga bayad? Or malaki po ba? Yung first tattoo ko, wala eh. Kasi ano eh, kaibigan ko lang din yung nagtatattoo nun. Kaya ano pa nun, yung ginagamit pa kasi ng dati, mano-mano lang. Hindi pa yung mga katulad ng mga machine na. So, nakita ko po, may tattoo po kayo sa side na yan. Ano po bang sinisimbolo or pinapahayag po mo? Ito yung pinakahuling tattoo ko. Itong Gibson guitar. Kasi dahil nga dati, may banda kami. Kaya, ay, nandun pa rin sa pag-iipan. Gitara. Kasi ito yung favorite na gitara ko, Gibson. Yung sa kabila po, yun po. Ito naman yung Mr. Smoke. Ano yan? Bali yan ng tawag sa akin nun eh, Smoke eh. Kaya, ayun, kilala ko Mr. Smoke. Kasi nagtayo din ako ng grupo ng mga motor, Smoke Rider. Ako yung presidente. Kaya, Smoke na talaga yung tawag sa akin. So, ano po yung naramdaman nyo once na nagpatattoo po kayo? Nung bata ko, nung unang first tattoo ko, ayun nga, parang feeling ko, lalaking lalaki na ako, maangas, siyempre bata. Kaya yun, kahit wala sa amin yung tattoo, gaya-gaya na lang, parang gano'n. Pwede niyo po bang ipakita sa amin kung sa part ng katawan niyo yung pinaka-special na tattoo po sa katawan niyo? Siguro ito, sa pinaka-special. Sally. Yan. Pangalan ng asawa ko. Yan. Kasi siya lang yung ano eh, na pangalan na nasa katawan ko. So, follow-up question po. Ano po masasabi niyo sa mga taong iba po yung pananaw or negative yung pananaw niyo sa mga tao? Siguro yung mga taong hindi pa open-minded, mga mababaw ang tingin sa mga taong may tattoo. Na akala nila, pag may tattoo ka, marumbado ka, galing ka sa tulungan, mga ganun na wala naman sa yung mga pinagsasabi. So, mga art, di ba? Kung sakali po bang gugustuhin po ng iba niyong kamag-anak or especially nung anak niyo magpatato, papayagan niyo po ba siya? Oo, papayag ako. Pero siguro sa tamang edad. Kasi ako, di ba nga, sabi ko nga kanina, 14 years old pa lang ako, nagpatato na ako. Wala naman ano yung tattoo na pinalagay ko, basta bara-bara lang. Ngayon nagkaedad na ako, nagsisisi ako dahil ano eh, ito nga pina-cover up ko na lang eh. Dito yung dati. Tapos pina-cover up ko ng ano, ng mas malaki kasi nga pangit talaga eh. Dahil gusto ko no, magkaroon lang ng tattoo kahit walang kwenta, sige lang. Kaya kung yung anak ko, gusto yung magpatato, papayag ako pero sa tamang edad. Kumbaga yung nasa legal. O saka yung ano ko talaga yung gusto niya talaga yung palagay. So kung sakali pong magkakaroon kayo ng pagkakataon, gugustuhin niyo pa mo bang dagdagan niya mga tattoo? Oo, gusto ko ba? So ano ba pong klase or design po ng mga Ngayon meron akong ano eh, meron akong gustong palagay. Last Supper siguro. Dito wala lang. Bakit po? Bakit po last supper? Pero doon sa Last Supper na yon, gusto ko ako yung nasa gitna. Si Jesus Christ. Kayo po. So, ngayon po na may tattoo po kayo, nakakaranas din po ba kayo ng sinasabi nilang discrimination or yung pag iba yung tanggap nila sa inyo? Kasi po may tattoo po kayo. Meron, pero kukunti nila. Saka hindi nila pinapansin. Kasi makaaway na lang ako. Ibas gulo na. Pinabaliwala ko na lang. So, sa paghahanap po ng trabaho, hindi po ba kayo nahirapan? Kasi po, di ba yung din na po yan sa mga medical po, gano'n. Ako sa naranasan ko, hindi naman ako nahihirapan eh. Kasi ano eh, yung nagtrabaho naman ako, hindi naman naging question yung may tattoo kami, may tattoo ako. Tapos ngayon, dahil nag-business na lang ako, wala na akong boss, wala akong magbabawal sa akin. Ewan ko lang sa iba. Pero sabi nila sa iba, nagkakaroon daw ng problema eh.
Pero kung mga kaibigan ko naman na galing ibang bansa, hindi rin naman eh. May mga tattoo din sila pero pabalik-balik na rin sa ibang bansa. So, doon po sa mga taong gusto kong magpatato, ano po masasabi niyo sa kanila? Go! Hindi lang. As long na hindi magiging problema sa kanila, yung gusto nila, sige lang. Si Jay Adava o Jay Uno ay miyembro ng isang fraternity na nasa mababang antas ng lipunan at boses ng mga kabataan na ayon rin sa pagpapatato. So, kuya, ilang taon na po kayo nung nagpatato? 14 years din na ako. So, saan part ng katawan mo yung unang tato? Pwede ba namin makita number 10, mas araw. Ano po bang ibig sabihin yan? Parang kasi nung puno na rin ako sa ano eh. Rat na eh. Parang ako yung araw nila. Bakit ka nagpatato? Para malaman nila na kaya ko na pala na kaya ko nila. Ganon. Wala bang nagalit? Nagpalagay ka niyan? Bata ka pa. Meron nanay ko. Ano sabi? Ba't daw nagpatato niya? Hindi daw makakapasok ng mga trabaho na maganda. Sabi niya. Anong sabi mo? Wala na eh. Kasi nagkakaroon kami ng nanay ko eh. Kaya wala. Wait na kasi. Wait. Dito ako na lang. May bayad ba? Wala, libre lang. Ano yung naramdaman mo? Nakalagay mo yung tato niya? Nasiyahan ka ba? Satisfaction? Ayun, masaya ako dito kasi dito. Kasi ano, lagay ko. Inisip ko dito ko na labas lahat. Bigyan dyan. Bali, ilan ba yung tato mo? Tatlo. Bali ba namin pagkakasama? So, dun sa tato mo, alin ba dun yung pinaka-special? Ito, special talaga sa akin. Eh. Bakit? Kasi pangalan ko, Pangalan mo? Ano ba yung nakalagay dun? yung uno. Ay, yung pangalan. Okay. Ano po ba yung masasabi mo para po sa mga taong may ganito yung pananaw? Sa mga taong may Matapang sila pag nagpatato sila kasi hindi nila yan. Hindi nila yung sakit. Pag pinatuan. Saan talaga. ano yung masasabi mo yung sinasabi mo? Ay, parang ibang tao yan. Siguro nakulong na yan. Hindi naman lahat ng may tato nakulong na eh. Iba, patato lang talaga para makita sila. May tato sila. Sakali meron kong kamag-anak na gusto rin magpatato. Halimbawa, kapatid mo dahil bata ka pa. Gugustuhin mo ba or papayagan mo rin palagay? Hindi ko papayagan, yung lalo na yung babae pa. Kasi dalawa lang naman yung lalaki. Kaya yung isang kapatid ko, may tato na. Madami pa sa akin. Yung babae, bakit mo nagpapayag? Ano, hindi talaga bagay sa akin lang may tato. Ako sa kanya, kung gustuin, hindi ko gustuin. Parang para sa'yo, parang pang lalaki. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magpatato ulit, gugustuhin mo bang magpalagay ulit o magpadalga? Oo, dito sa likod. Bakit? Anong design mo? Bago yung gusto mo ipalagay? Pangalan ng magiging baby ko. Magkakita ka na. Bali first baby mo. Ano yung pangalan ng baby mo? Hindi ko pa masasabi ngayon kasi wala pa eh. Basta yung once na. Nag-iisip ka lang. Sa ngayon, na magpapatukan, nakakaranas ka ba sinasabi nilang discrimination dun sa mga tao? Oo, kasi
Akala nila nakulong na ako pero hindi pa. Ano naman sinasabi mo? Ay, huwag kayong mainggit, magpatato na lang din kayo kung gusto nyo. Yun sinasabi ko eh. Ano yung sinasabi mo sa'yo pag ginagano mo? Hindi naman lahat ng ito matapang na eh. Yun lang. Kung gusto nyo, magpatato na rin kayo. Sinasabi ko. Naghanap ka naman ng trabaho, iba kwento na, sabi ko kanina. Hindi ka ba nahirapan na yan kasi baka sabi nila na pagkatao mo na Pumapasok lang ako, silver lang ako pumapasok sa hindi pa ako yung pumapasok talaga ng mga. so hindi naman pinapasok. Pero yung iba pinapansin din nila kasi hindi daw ako makapasok. So ano yung maaaring gawin yung paraan para kung sa kanila iba yung disiplina din. Ano masasabi mo? Hindi lang, kung gusto lang magpatato, tapos muna sila kung papasok. Hindi, para makapasok ng trabaho mo. Para hire ka nila sa pagiging sa papasukan mo ng trabaho. Walang talaga yung sir eh. Kasi gusto lang namin, pero hindi ko talaga ako ng ulo. Yung sasabihin ko. Halimbawa, magbibigay ka ng mensahe para dun sa mga tao. Mensahe para dun sa mga tao na gusto rin nilang magpatato. Ano yung sasabihin mo? Sakit magpatato. Sakit talaga magpatato. Sa'yo kung gusto mo talaga magpatato. Sa'yo talaga. Para matato ka lang. Tama. Katulad ni Jean Baltabuyok si Jacques Brizuela. Siya ay baguhang tattoo artist na maituturing din na isang contemporary artist. Kahit hindi katanggap-tanggap sa iba ang pagtatato, kanya pa rin itong pinasok. Wala naman talaga nagtulak. Parang hilig lang talaga. Yung na-inspire ako sa gawa ng mga magagaling. Simula bata kasi ko, lakas na ng dating ng tattoo sa akin. Lalo pagka punuan. Ayun, parang naisip ko na subukan ko hanggang sa nagtuloy-tuloy. Bali, hirap to explain pero gawin na lang natin. Tulad na lang natin yung tattoo sa sikat na uri ng art, which is painting, parang ganon. Titimbangin natin silang dalawa. Kasi sa painting, ano ba nakikita mo sa painting, di ba? Line, shape, tapos sa kulay, kung saan yung dark, saan yung light. Ganon din sa tattoo. So, meron silang similarity. Tapos, magkaiba lang sila sa medium siguro. Kasi, pag sa pintor, brush, tapos paint, tsaka canvas. Sa nagtatattoo naman, needle, ink, tsaka skin, or balat. Ayun, magkaiba man sila technically sa proseso, tsaka ng medium. Pero yung outcome ng ginagawa nila, halos parehas din. Parehas na pinag-isipan, ginamitan ng talent, creativity, tsaka pinaghirapan. Para sa akin, yun, kaya masasabi natin na art ang tattoo. Ito ay naging bahagi ng ating kultura kung bakit ang pagkakaroon nito ngayon ay hindi na maganda ang konotasyon. Ewan ko kasi minsan nasa tao na rin yun. Yung parang may tattoo ako, ang tingin na nila sa akin agad, addict, masamang tao, magnanakaw, ganyan, killer, snatcher, kung ano-ano. Pero para sa akin, ang tattoo naman, nagsisimbolo yan ng sarili ko eh. Si Clarissa Antonio, isang estudyante ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas at miyembro ng mga awit sa simbahan na isa sa mga sumisimbolo na hindi. Bakit hindi? Kasi kung titingnan natin sa tatlong view, bilang ako, miyembro ako ng choir. Kung ako isang miyembro ng choir at titingnan ko ibang tao na mga may tattoo or nagpapatato, hindi talaga siya maganda. Kasi alam naman natin na ang katawan ng tao ay gawa ng Diyos. Kumbaga masasabi natin na tirahan din to ng Diyos. Kung ano yung tayo, yun din yung replica ng Diyos. So, dapat talaga pahalagahan natin to. Wala tayong karapatan na sirain or sabihin natin na gumawa ng pangit sa katawan natin. Kasi
Kasi alam naman natin na hindi talaga maganda, hindi lamang sa paningin ng tao na nasa paligid natin, pati na rin sa paningin ng limalam. Tapos kung titingnan naman natin siya bilang estudyante, ako bilang estudyante, hindi ko gugustuhin na makakita o magkaroon ng kaklase na may tattoo, lalo na sa mga kabataan natin sa ngayon. Bilang estudyante, alam naman natin na hindi magandang tingnan. Kasi alam natin na estudyante tayo, meron tayong edukasyon na pinapahalaga. Dapat maging edukada tayo para masabi natin na nakatulong tayo, hindi lamang sa lipunan na ating ginagalawan, kundi para na rin sa sarili natin. Tapos kung titingnan natin sa future, ikaw na estudyante, kung sakaling magpapatato ka o bilang kabataan, kung nanaisin mo pumasok sa isang eskwelahan, alam naman natin na hindi talaga magandang tingnan, lalo na sa mga classmates natin. And also, kapag gusto mo magtrabaho, di ba? Ikaw, kung titingnan natin ikaw na estudyante, nakagraduate ka, pero meron kang ganun tattoo. Alam naman natin na may discrimination, may mga bad effects sa pagtatattoo. May mga content ng tattoo na hindi talaga maganda sa katawan ng tao. May mga content na detergents, alcohols, na hindi talaga nakakatulong sa pag-function ng katawan natin. Lalo na sa pagdodonate ng blood. Bilang isang tao, kung gusto mo maging makabuluhan ka sa lipunan, imbis na makasira ka o makagawa ka ng mali, gumawa ka ng tama. Bilang isang tao na may Sa tattoo, alam naman makatuwid, natin na lahat mahirapan siya tayo ay mag-donate ng may blood iba't if ever ibang na hilig, kailangan. So, kagustuhan much at better na pananaw huwag na lang natin kahit gawin. ano pa man Kasi ang kung sasabihin natin na eksplanasyon ay may nakakaganda o nasa lugar nakaka-boost kung ng saan pagkatao, ang well, kahit hindi. sino Kasi ay sa malayang sarili mo lang, ipahayag ikaw lang ito ang sa iba't nalalaman. ibang Pero yung klase view ng ng ibang tao, pamamaraan. yung view Ang ko, pagtatato bilang ay isang tao isang rin simbolo na na nakakita isa nito, lamang hindi talaga ekspresyon maganda. ng pagiging malikhain ng ilan sa ating mga kababayan, ekspresyon ng kanilang sarili at pagpapahayag ng kanilang damdamin.